May tukso ka bang kinagat pero hindi mo pinagsisihan? O talagang kapag nahulog ka sa tukso ay magsisisi ka talaga sa dulo? Nako, eto na naman tayo sa mga mapanukso nating mga kwento. At syempre, bago natin gawin ito, nais ko muna kayong paalalahanan na maging gentle kayo sa inyong mga komento. Huwag na nating patagalin, atin na pong simulan ang ating tampok na kwento sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi raw masarap ang buhay kung walang mga tukso at kung walang mga pagsubok. Gaya ng ulam na hindi masarap kung kulang sa rikado. Paano kung hindi na masarap ang buhay mo? Kakagat ka ba sa tukso? Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Candy. Candy dahil palagay ko ay isa akong matamis na bagay na hindi dapat kinakagat ng kani-kanino lang o ng sino-sino lang. Dahil kapag napasobra, hindi lang sasakit ang ngipin mo. Masisira pa ito at pwede ka pang magkaroon ng diabetes. Bago ko simulan ang kwento kong ito, Mama Mia, ay nais ko munang sabihin na lahat ng pangalang babanggitin ko dito ay hindi po mga totoong pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito. Kung may pagkakapareho man ng mga pangalan, ito po ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento ko. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama bilang mag-asawa ni Jomar, naging tahimik ang buhay ko. Maayos, masasabi mong matatag. Walang masyadong sigawan, wala ring matinding lambingan. Para kaming 2 taong natutong tumira sa iisang bubong bilang mga kasamang sanay sa presensya ng bawat isa. Pero hindi na muling nagtatanong kung masaya pa ba, kung maligaya at nasasarapan pa ba. Kaya nang dumating si Leo, ang bagong lipat sa unit na katabi sa amin, ay nagising ang bahagi ng aking katawan na matagal nang natutulog. Isang hapon nakita ko siyang bumaba ng truck ng lipat bahay. Puting sando ang suot niya, pawisan at nakangiti sa kasamang may bit-bit na TV. Parang wala naman sa kanya ang pagod, parang gamay na niya ang araw niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may mainit na hanging dumaan sa pagitan ng mga hita ko. Hindi dahil sa init ng masangsang na panahon, kundi dahil sa init ng presensya niya. Magandang hapon po, bati niya sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ko. Magandang hapon naman at welcome dito. Ngumiti ako habang sinasagot siya. Maikli lang ang naging palitan ng aming mga salita. Pero ang titig, mahaba, matalim, mapanukso. Para bang sinasabing, hindi pa kita kilala, pero may gusto na akong tuklasin sa'yo. Mula noon, ay nagsimula na ang tahimik naming laro ni Leo. Tuwing lalabas ako para magtapon ng basura ay nandun siya. Nagdidilig ng kaniyang mga halaman. Nagsasampay ng tuwalya, laging nasa tamang oras ng paglabas ko. At sa tuwing magtatama ang aming mga mata, hindi siya nauunan at lumingon sa iba. Siya yung tipo ng lalaking hindi bastos pero may mainit na dating. May laman ang bawat sulyap.
Parang sinisilip ang nasa loob ng pagkatao ko. O baka ang nasa ilalim ng suot kong sando. Hindi ko alam kung sinasadya niyang maglakad-lakad sa koridor na pawisan at nakasando lang habang nag-aayos ng motor. Pero sa bawat tunog ng makina niya, nararamdaman kong bumibilis din ang tibok ng aking puso. At sa bawat gabi habang nakahiga ako sa tabi ni Jomar, ako'y nagigising hindi dahil sa halik, kundi dahil sa guni-guni ng hininga ni Leo na nasa lieg ko. Alam kong medyo sobra ang ganitong uri ng pag-iisip ko sa kanya, Mama Mia. Pero sabi ko sa sarili ko, hanggang dito lang naman to, 'di ba? Hindi naman ito lalagpas sa ganung klase at sa tukso na hindi ko na maiiwasan. Pero isang gabi, biglang nawala ang kuryente. Tahimik ang buong compound. Tanging tunog ng kuliglig at huni ng bentilador ang naririnig. Yung bentilador na hindi ginagamitan ng kuryente. Yung di baterya na maingay. Lumabas ako ng unit namin para kumuha ng hangin. Nakasuot ako ng manipis na duster. Wala akong suot na panloob noon. Hindi dahil sa tinutukso ko ang sino mang makakita sa akin, kundi dahil sa init ng panahon. Maalinsangan talagang panahon na yon at idagdag mo pa na wala talagang kuryente. Wala naman kasi akong dibateryang bentilador. At dun ko siya nakita. Si Leo. Nakaupo sa harap ng unit niya. May hawak na kandila. Wala pa rin? Tanong niya sabay ngiti. Humiling ako. Wala pa eh. Gusto mong pumasok muna sa loob? May kandila ako. Baka mainip ka dyan. Hindi ako kaagad sumagot pero tumango ako. Hindi dahil sa init ng paligid, kundi dahil sa init ng pagnanasa sa loob ko. Ewan ko ba, Mama Mia, pero para po akong nahipnotismo sa kanya. At sa loob ng unit niya, amoy ko ang sabong gamit niya. Hindi matapang, pero tumatagal sa ilong. Ang liwanag ng kandila ay para bang sumasayaw sa mga pader. Tahimik siya habang naghahain ng kape. Ako naman, tahimik ding nagmamasid sa bawat galaw niya. At habang inaabot niya sa akin ang tasa, ay nadikit ang mga daliri niya sa akin. Hindi kami kumibo, pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaibang nabuo. May bagyong dahang-dahan na bumubuo dito sa loob ko. Nang gabing yun, hindi ko alam kung kape ba ang nagpapainit sa aking lalamunan o ang paraan ng paghawak niya sa tasa habang pinagmamasdan niya akong humihigop ng kape. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa trabaho niyang freelance designer at sa dating babaeng niloko siya at sa dahilan kung bakit siya lumipat doon sa lugar namin. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya, pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya para akong hinihipuan ng imahinasyon ko. Ang boses niya parang bulong na dumadampi sa batok ko. Hindi bastos, hindi garapal, pero ramdam ko. Ramdam naming dalawa na may kakaiba sa gabing iyon. Candy, bulong niya bago ako lumabas. Gabi-gabi naririnig ko yung yapak mo. Pero ngayon lang kita naramdaman. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Mama Mia.
Kaya ngumiti na lamang ako at tumalikod. Pero sa bawat hakbang pauwi ay para akong hinahabol ng sarili kong puso. Hindi ko alam kung anong mas masahol. Ang pisikal na pagnanasang kinikimkim ko tuwing nakikita ko siya, o ang emosyonal na kaguluhan na dahan-dahan niyang iniiwan sa dibdib ko. Mula ng gabing yon ng brownout, hindi na kami ulit nag-usap pa ni Leo. Pero sa koridor, sa pagitan ng mga bintana at sa mga salubong naming katahimikan, alam kong nagsasalita at nag-uusap ang aming mga katawan. Isang hapon habang nagsasampay ako ng mga nilabhan, naramdaman ko na may presensya sa likuran ko. Hindi ko alam pero ramdam ko na presensya niya yon. Hindi siya nagsasalita. Wala siyang ibang ginawa, pero ramdam ko ang init ng kanyang hininga kahit walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. May isa pa siyang brief na hawak. Tila ba sinasadya niyang ipakita sa akin habang binibit-bit ito papasok sa loob. Saglit siyang tumigil sa tabi ko, tumingin at ngumiti. Maulan mamaya, baka mabasa ka. Hindi ko alam kung tungkol sa ulan yung sinabi niya o may iba siyang ibig sabihin doon. Simula noon, Mama Mia, hindi na lang katawan ang nangangamba sa akin, kundi pati ang aking isipan, ang aking emosyon, at pati na rin ang aking konsensya. Gabi-gabi habang nasa kama ako, katabi ang asawa kong si Jomar, bumabalik-balik sa isip ko ang boses ni Leo. Ang pagtitig niya sa akin at ang mga dampi na hindi pa nangyayari pero nararamdaman ko na. Ramdam na ramdam ko na. May mga pagkakataong dumadampi ang kamay ni Jomar sa hita ko. At imbis na kiligin ako o mag-init ako, ay naiilang ako, Mama Mia. Kasi naiisip ko ang ibang kamay. Hindi ang kamay ng asawa ko, kundi ang kamay ng lalaking nasa kabilang unit lang. Isang gabi, nagising ako ng madaling araw. May ilaw sa veranda ni Leo. Nakatayo siya roon, nakasandal sa rehas. May hawak siyang baso. Nakita niya ako at tumingin siya sa akin. At sa katahimikan ng dilim, Mama Mia, isang simpleng tango lamang ang ginawa niya. Pero pakiramdam ko, parang niyayaya niya akong maglakad papunta sa isang apoy. Sa isang apoy na alam kong nagsisimula ng tumupok sa buong pagkatao ko. Hindi ako sumagot noon. Napapikit pa nga ako, Mama Mia, dahil naramdaman ko na parang may isang init na nasindihan sa loob ko. May bahagi sa akin na hindi na natutulog. May bahagi sa akin na si Leo ang gumising. At alam ko, si Leo lang din ang makakapagpatulog nito. Hanggang sa dumating nga ang gabi ng bagyo. Literal na bagyo yun, Mama Mia. Malakas na malakas ang ulan. Nawala ulit ang ilaw. Wala ring signal. At sa gitna ng dilim ay may kumatok sa pinto ko. Sa mga panahon na yun, Mama Mia, hindi pa po nakakauwi galing trabaho ang asawa kong si Jomar. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo. Isa po akong ulirang may bahay. Hindi na po ako nagtrabaho mula nung nagsama kaming dalawa ng asawa ko. Dahil ang gusto niya sana noon ay magkaroon na kami ng anak, kaya lang hindi ko alam kung bakit hindi po nangyayari.
Balik tayo dun sa may kumakatok sa pinto ko. Si Leo. Basang-basa na siya. May hawak-hawak siyang flashlight. Nabigla ako nung dumating siya sa harap ng pintuan ko. Nakita niya siguro ang pagkabigla sa aking mga mata kaya nagsalita siya. Pasensya ka na ha, sabi niya. Tumutulo kasi ang kisame ko. Pwede ba akong makisilong dito kahit sandali? Hindi na ako nagtanong. Hindi ko na rin kinapa ang konsensya sa loob ko. Basta ko na lang sinunod ang puso ko, Mama Mia, at pinapasok ko sa loob si Leo. Tahimik ang unit namin. Nakatanggap din ako ng text mula sa asawa kong si Jomar bago pa tuluyang mawalan ng signal. Ang sabi niya, straight daw ang ship niya ngayon kasi hindi raw dumating yung karelyebo niya. Wala akong kasabay kundi ang lakas ng hangin sa labas at ang tibok ng puso kong tila ba gustong-gusto ng tumalon palabas ng dibdib ko. Naupo si Leo sa gilid ng sofa. Ako ay sa kabilang gilid. Magkalayo kaming dalawa na para bang iniiwasan talaga naming magkalapit. Pero ramdam ko, ang pagitan namin ay parang nagbabaga na hinihintay lamang na may umihip nito o hipan ito para tuluyan ng magliyap. Candy, bulong niya. Kahit bulong yon at kahit malakas ang ulan ay dinig na dinig ko. Ayoko nang magpigil. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman siya lumalapit, Mama Mia. Hindi siya humahawak sa akin. Pero sa paningin niya, sa titig niya, sa boses niya, ramdam ko na parang hinuhubaran na niya ako. Hindi ko na kayang magsalita. Tinignan niya ako, titig na titig siya na para bang inaarok kung ano ang magiging reaksyon ko sa kanyang mga sinabi. Tumango lang ako, Mama Mia. At doon ko naramdaman ang una niyang paglapit sa akin. Dahan-dahan. Parang sinisigurado niyang ako ay handa at hindi napipilitan. Na para bang sinisigurado niyang hindi ako tututol ano pa man ang nakaambang mangyari sa gabing iyon. At nang magtagpo nga ang hininga naming dalawa, ay nag-alab na ng tuluyan ang katawang matagal nang nilamon ng init. Yung kanina baga ay nilagyan na ng gaas at sinindihan ng posporo kaya tuluyan ng nagliyab. Hindi ko siya hinalikan. Hindi niya ako hinubaran. Pero ang gabing yun ay parang pagsabog ng isang damdaming tinitimpi sa loob ng maraming linggo. Mula nung unang araw na nagkakilala kaming dalawa. Ang kamay niya ay humawak sa kamay ko. Pinisil niya lang ito. Marahan pero mahigpit at malalim. Hindi kita pipilitin, sabi niya sa mababang boses. At sa puntong yun, ay hindi na rin niya ako kailangan pang pilitin, Mama Mia. Hindi na niya ako kailangan pang pagsabihan. Kasi ako na mismo ang kusang bumitaw sa sarili kong pagpipigil. Nagtagal kami sa ganoong posisyon. Walang masyadong galaw. Walang halik. Walang lamas. Pero ang bawat segundo parang paghuhubad ng kaluluwa. Mama Mia, hindi niya ako inangkin. Nakakabitin nga eh. Pero ang alam ko,
na mula sa gabing iyon, hindi na pagmamay-ari ng asawa kong si Jomar ang aking buong pagkatao. Hindi na siya ang sinisigaw ng pagkatao at katawan ko. At alam ko, kasunod noon, hindi na rin siya ang isisigaw kahit ng puso ko. Pagkagising ko kinabukasan, para akong may panaginip na hindi ko sigurado kung talaga bang nangyari o hindi. Ang katawan ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Ang gabing yun, ang pagtitig, ang paghawak, ang pagsiklab ng damdamin na'y totoong totoo. Pero hindi na namin ito pinag-usapan. Walang text, walang chat, walang kahit na anong mensaheng nagpapatunay sa nangyari. Pero ang katahimikan niya ay mas malakas kesa sa ano pa mang mensahe. Pagdaan ko sa koridor ay nandun siya, nakatalikod. Para bang sinasadya niya na wag akong tingnan. Parang siya na mismo ang nagpapaalala sa akin noon na hindi tayo dapat mag-cruise ng daan. Hindi tayo dapat na nagkikita. Hindi tayo dapat na nakakaramdam ng alab sa isa't isa. Pero ayan ka, palapit pa rin ang palapit sa akin. Mama Mia, pilit pa rin naming tinututulan noon ang init na aming nararamdaman. Ramdam ko ang pagpipigil ni Leo. Minsan nahuli ko ang sarili kong nakatayo sa may bintana. Madalas kong silipin ang kabilang unit. At dun ko nakikita si Leo. Madalas ay walang suot na pang-itaas. Tumatawa sa sarili habang nagsasalita sa telepono. O kaya naman ay nagbabasa habang nakataas ang kanyang mga paa sa mesa. Sa bawat kilos niya, parang sinasadya niyang ipaabot sa akin na naroon pa rin siya. Hindi sa salita, kundi sa tindi ng kanyang presensya, sa katahimikan. Isang gabi, habang nasa sala kami ni Jomar, hindi ko maiwasang sumulyap sa kurtina. At sa likod nito, sa pagitan ng manipis na tela, ramdam kong nandun si Leo at nakatingin siya sa akin. Parang ako ay nakatayo sa harap ng salamin at ako mismo ang hindi ko na makilala ang sarili ko. Mama Mia, kapag nasa kama kami ng asawa ko, bawat haplos niya sa katawan ko ay iniisip kong si Leo yon. Bawat bulong niya sa akin, ini-imagine ko ang malalim na boses ng lalaki sa kabilang unit. Dumating ang gabi ng kasinungalingan. Nagpaalam ako noon kay Jomar na may overnight meeting kami sa aking mga kaklase dahil nagpaplano kami noon ng aming reunion. Totoo naman na may meeting para sa reunion namin, Mama Mia. Pero hindi naman overnight yun. Ginamit ko ang natirang oras para huminga. O mas totoo sigurong sabihin na ginamit ko ang natitirang oras para tumakas kahit sandali sa nakakasakal kong mundo. Habang nagmi-meeting kami noon kasama ng mga dati kong kaklase ay hindi po ako makapag-concentrate, Mama Mia. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Bumalik ako sa unit namin ni Jomar bandang 10:00 na ng gabi. Wala akong inaasahan. Pero pag-akyat ko sa hagdan, naroon siya.
para bang naghihintay sa akin. Si Leo. Nakatayo siya sa kanyang pintuan. May hawak na baso ng wine. Tahimik lamang akong pinagmasdan at wala siyang tanong sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa. Lumapit ako sa kanya. At mula noon ay wala na kaming sinayang pa na kahit isang salita. Bago pa man ako makapasok sa sarili naming unit ng asawa ko, ay binuksan na niya ang pinto ng sa kanya. Hindi niya ako hinila. Hindi niya ako tinawag. Pero ang mga mata niya ay animoy nag-aanyaya ng isang gabing wala ng balikan pa. At ang paanyayang yun ay malugod na malugod ko pong tinanggap. Pumasok ako sa loob ng unit niya, Mama Mia. Hindi ko na maalala ang eksaktong nangyari. Ang alam ko lang, sa bawat paghinga naming dalawa, para kaming dalawang nilalang na matagal nang nauuhaw sa isa't isa at ngayon lang muling nakainom. Hindi niya ako hinalikan kaagad. Naupo kami sa sahig, magkatabi, habang nakikinig sa paunti-unting pagpatak ng ulan sa bubong. Uulan na naman pala. Sa pagitan ng katahimikan, tumayo siya. Kinuha ang speaker niya at pinatugtog ang isang lumang jazz instrumental. Mabagal, mainit at puno ng pagsasabing, handa na ako. Niyaya niya akong sumayaw kaming dalawa. Sa liwanag ng isang maliit na lampshade, sa lamig ng aircon sa silid niya, at sa init ng katawan naming magkalapit, ay unti-unti kaming bumigay sa bawat kumpas ng musika. Hindi namin kailangang maghubad dahil bawat dampi, bawat tingin, bawat hawak ay paghuhubad sa mga pinipigilan naming damdamin. Sa unang pagkakataon, pinikit ko ang mga mata ko habang nararamdaman ko ang mga palad niyang gumagapang sa bewang ko. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, pinili kong wag isipin ang tama o mali. Pinili kong wag isipin si Jomar. Wag isipin ang nakaraan at kinabukasan. Pinili kong i-enjoy ang nangyayari sa eksaktong oras na yon. Sa pagitan ng bawat segundo ng gabing iyon, para kaming dalawang nilalang na nawalan ng kontrol, pero nanatili sa hangganan ng pagtitimpi. Hindi kami nagmamadali. Hindi kami sabik na parang batang uhaw sa laruan. Kami ay dalawang taong gustong malasahan ang bawat mumunting patak ng kasalanan. Habang sumasayaw kaming dalawa, ay nilagay niya ang kamay niya sa batok ko. Malamig ang palad niya pero nagbigay yon ng init sa aking batok. Ang hintuturo niya ay dahan-dahang gumuhit sa gilid ng tenga ko, pababa sa aking leeg. Hindi ako pumalag, hindi ako nagsalita. Hinayaan kong humalagpos ang init sa pagitan naming dalawa. Candy, bulong niya. Hindi ko na kinaya. Idinikit ko ang noo ko sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng kaniyang puso. Mabilis, mabigat. Parang ako lang din. Ang kamay ko ay umakyat sa kaniyang balikat. Doon ako kumapit. Hindi para hilahin siya, kundi para may mahawakan sa gabing ako ay tinatangay ng sariling init ng aking damdamin. Ilang minuto kaming tahimik. Kapwa hinihintay
kung sino ang mauuna, pero walang nagsasalita. Hanggang sa siya na mismo ang humakbang papalapit sa akin. Kinuha niya ang isa kong kamay. Ipinatong iyon sa dibdib niya. Eto ang sinira mo, sabi niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, Mama Mia, kaya napakunot ang noo ko. Matagal na akong sirang lalaki. At ngayon, ikaw ang sira na yun. Tumingala ako sa kanya at sa titig naming iyon ay nagtagpo ang dalawang sirang damdaming sabik sa init na alam nilang hindi para sa kanilang dalawa. Sa pagitan ng kaniyang mga daliri, dahan-dahan niyang inabot ang buhok ko. Ikinulong niya ang isang hibla sa kaniyang mga kamay. Walang bastos siyang ginawa. Walang bilis. Pero sa likod ng kilos na yun, naroon ang matagal ng kinikimkim na pagnanasa. Ramdam ko. Mama Mia, nang magising ako kinabukasan, nasa sahig pa rin kaming dalawa. Magkayakap. Nakalambat ang aming mga katawan sa kumot na hindi ko maalalang paano na idantay sa amin. Hindi kami nag-usap buong umaga. Nagkape kami. Tahimik kaming pareho. Pareho naming alam ang nangyari at pareho naming ramdam ang bigat ng pangyayaring iyon. Hindi na pwedeng maulit to, sabi ko. Hindi, sagot niya. Pero gusto mo rin naman, 'di ba? Hindi ako makasagot dahil hindi ko rin kayang magsinungaling sa kanya. Pag-uwi ko sa unit ay naroon na si Jomar. Nagyakapan kami. Tinulungan pa niya akong tanggalin ang suot kong jacket. Nilagyan niya ng kape ang baso ko. Normal, mabuti, tahimik. Kahit na, Mama Mia, kahit na alam kong may ginagawa akong kasalanan, ay pinipilit ko pa rin yung takpan. Pero ang utak ko ay wala roon kay Jomar. Ang katawan ko ay ramdam pa rin ang init na hindi ko dapat maramdaman. At sa bawat hakbang sa loob ng tahanan naming dalawa ni Jomar, pakiramdam ko ay may naiwan akong bahagi sa kabilang pader. Lumipas ang mga linggo. Wala nang nangyari sa amin ni Leo. Pero ang mga mata namin, bawat pagkikita, bawat pagdadaan, bawat simpleng pagngiti ay may sariling wikang tanging kaming dalawa lamang ang nakakaintindi. Minsan, dumaan siya habang pinapaliguan ko ang halaman sa veranda. Nakasuot siya ng puting t-shirt, medyo basa ang kanyang likod. Gumaway lang siya at nginitian ako. Sa ngiting yun, para akong tinapunan ng baga sa dibdib ko. Pero hindi ko sinagot ang ngiting yun. Tumingin lang ako sa kanya. Tumitig. Tinitigan din niya ako. Inangat kong konti ang labi ko. Sapat lang para sabihing, oo, alam ko, nariyan ka pa rin. Isang gabi, Mama Mia, habang nasa kama ako, nakatalikod si Jomar sa akin. Mahinang humihilik. Payapa ang kanyang paghinga at ako ay nakadilat pa rin. Hindi dahil sa gising ang katawan ko, kundi dahil gising ang mga alaala ko. Parang pelikula ang isip ko, paulit-ulit pinapalabas ang gabing yon sa unit ni Leo. Ang musika, ang ilaw, ang paraan ng kanyang paghawak sa palad ko na parang hawak niya ang buong pagkatao ko. Hindi ako umiyak.
pero ramdam ko ang sakit. Hindi dahil nagsisisi ako sa nangyari, kundi dahil hindi ko alam kung kanino ba talaga ako nagsisinungaling. Sa asawa ko ba o sa sarili ko? Hanggang sa sumapit ang anibersaryo namin ni Jomar. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain. Binilhan ko rin siya ng bago niyang polo. Nagtimpla ako ng mas matapang na kape tulad ng gustong-gusto niya. Lahat maayos, tahimik, kumpleto. Kung tutuusin ay kumpleto ang lahat, pero sa puso ko, sa loob-loob ko alam kong may kulang. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain, napansin ko ang mga mata niyang hindi na rin masyadong tumatagal sa mga mata ko. May iniisip din kaya siya? May hindi rin kaya siya sinasabi sa akin? May sikreto din kaya siya tulad ng sikreto ko? Pagkatapos ng hapunan, sinubukan kong yakapin siya sa likod habang naghuhugas siya ng mga plato na aming pinagkainan. Masaya ka pa ba? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Paglingon ko ay ngumiti siya ng bahagya. Oo naman. Bakit mo na itanong? Wala lang, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, sumisigaw ang mga tanong na hindi ko kayang isulat sa papel. Sa loob-loob ko ay sumisigaw ang mga bahaging alam kong hindi ko kayang sabihin sa kanya. Natahimik lamang ako. Minsan, nagkasalubong kami ni Leo sa labahan. Maaga yun. Ako lang ang nandun, naglalaba ng bedsheet. Suot ko ang maluwag kong t-shirt at boxer shorts na halos abot tuhod. Good morning, bati niya. Good morning din, sagot ko pero hindi ako tumingin sa kanya. Narinig ko ang paghampas ng tubig sa planggana. Naririnig ko ang lakas ng kaniyang paghimas sa mga labada. Parang may galit. Parang may ingay sa loob na pilit niyang hinuhugasan sa tela. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Ikaw? Pareho lang yata tayo. Hindi ko mapigilang sagutin siya ng totoo. Tumingin siya sa akin. Tahimik. Walang galaw, pero puno ng damdaming gustong sumabog. Lalapit sana siya pero bago pa man siya makagalaw ay may dumating na. Si Mang Eddie, ang tagabantay ng gate ng compound. Biglang naputol ng hangin ng kaniyang presensya at naputol na naman ang dapat sana ay muli naming pagsabog dalawa. Sa tuwing lalapit si Leo, parang may tinig sa likod ng isipan ko na sumisigaw ng tama na. Pero sa bawat pag-atras niya, ay may ibang boses naman na bumubulong sa akin ng sige pa. Wala kaming bagong gabing magkasama, pero ang mga ordinaryong tagpo, ang pag-abot ng bayong, ang pagtulong sa pag-akyat ng galon ng tubig, ang pag-abot ng sukli sa tindahan, lahat ay punong-puno ng malalalim na sikreto at katahimikan. Wala nang halikan, walang yakapan. Wala pero ramdam namin ng nagiinit naming pagnanasa. At sa mga nakakatakot at mas nakakatakot ang pagnanasa kapag hindi mo ito kailangang banggitin. Kasi ibig sabihin lang nito, inaangkin ka na kahit hindi ka patuluyang binubuksan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga kurtina ng bintana, pumasok si Jomar sa sala. Tahimik siya, iba ang kaniyang lakad,
mabigat. May nakita ako sa phone mo. Mahina niyang sabi pero sapat para marinig ko. Napalingon ako. Screenshot. Messenger. Walang laman ng thread pero nakita ko yung pangalan. Napatigil ako, Mama Mia. Nanuyo ang lalamunan ko. Leo? Tanong niya. Hindi ko na kinailangan pang sumagot kasi sa mata ko pa lang alam ko nasagot ko na siya. Wala namang mali, di ba? Tanong niya. Kahit alam kong rhetorical iyon. At ang sakit, hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumabas ng pinto. Hindi siya nag-walk out. Tumango lamang siya at saka siya lumakad papunta sa kusina. Kinuha ang baso at nagbuhos ng tubig doon. Normal pa rin naman si Jomar pero sa dibdib ko, parang binutasan yon ng katahimikan niya. Simula nung araw na yon ay nag-iba na ang tingin sa akin ng asawa ko. Hindi na ako tinititigan ng diretsyo. Hindi na siya nagtatanong kung saan ako pupunta. Hindi na rin siya yumayakap sa akin tuwing gabi. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi na siya nagtangkapang alamin kung ano ang katotohanan tungkol doon. Kasi para sa kanya sapat na ang pagdududa. Sapat na para unti-unti niyang iwasan ang sarili niyang asawa. Lalong bumibigat ang araw. Kahit si Leo ay hindi ko na rin masulyapan. Parang nanahimik din siya. Parang alam niyang hindi na ito laro. Parang ramdam na rin niya na nasunog na kami sa nilikha naming apoy. Unti-unti na itong lumalamon sa buhay naming dalawa. Isang gabi tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Leo. Gusto kitang makita. Hindi para umulit. Gusto lang talaga kitang makita. Gusto kong malaman kung kaya pa nating tumingin sa isa't isa. Tumitig ako sa screen. Paulit-ulit ko yung binabasa. At kahit pinipigilan ko ang sarili ko ay bumaba ako ng hagdan. Hindi ko alam kung para saan. Hindi ko alam kung para sa closure o para sa pagbabalik. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ako matahimik kung hindi ko siya makikitang muli. Paglapit ko sa kanya ay naroon siya. Nakatayo sa harap ng pinto. Walang suot na pang-itaas. May suot lang na itim na jogging pants. Basang-basa ang kanyang buhok. Umuulan, sabi niya. Tumango ako. Pasok ka, alok niya. At sa pangalawang pagkakataon ay pumili ulit ako na sumunod, Mama Mia. At ang gabing yon ay punong-puno na naman ng pananabik. Ang gabing yon ay hindi ko na mapigilan pa ang init. Lumapit siya sa akin. Ewan ko, Mama Mia, pero ako na ang nagkusang yumakap sa kanya at humalik sa kaniyang mga labi. Malalim ang halik na yon. Mapusok at mainit. Habang hinahalikan ko siya, ay naging abala naman ang mga kamay ni Leo. Sa pagitan ng halikan naming dalawa, ay nagsalita siya na pabulong sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko talaga mapigilang hindi umulit. Sabi niya. Doon rumagasa sa alaala ko ang unang gabi na may nangyari sa aming dalawa. At ito ang pangalawang gabi na yon. Mapusok kaming naghalikan hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa ibabaw na ni Leo. Wala nang saplot. Wala na rin siyang kahit na anong saplot at pumipikit-pikit pa na napapaungol. Habang pinagmamasdan ko ang kaniyang mukha at gumagalaw ako sa ibabaw, ay hindi ko na rin napigilan pang siklaban ng mas matinding init.
Wala na kaming pakialam nung gabing yon. Patuloy na may nangyari sa amin. Patuloy kaming nagpasunog sa apoy ng aming mga damdamin. Mapusok. Sobrang pusok na hindi ko alam kung kailan maghuhupa. Pagkatapos ko ay siya naman. Pinaramdam niya sa akin ang lahat ng init na kanyang naramdaman. Sa pagitan ng paghalik niya, paghaplos niya sa aking katawan, ay paulit-ulit niyang tinatawag ang aking pangalan. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ko. Ang tamis ko raw. Ang sarap ko raw at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na paulit-ulit akong tikman. Ako din naman ay hindi na nagpigil. Nandito na to eh. Lubos-lubusin ko na. Kailangan kong maalaala ang gabing iyon sa bawat pagtulog ko kaya ginalingan ko rin. Tinatawag ko ng paulit-ulit ang pangalan niya. Dahil alam kong pwedeng hindi na maulit muli iyon. Kaya yun, Mama Mia, nagpakasasa kaming dalawa sa init na aming naramdaman. Sa kama niya, sa banyo niya, sa kusina niya, sa sahig niya. Kung pwede pa lang pati sa koridor ay gawin naming dalawa. Napakainit ng gabing yun. Sumakto naman kasi na wala si Jomar. Sumakto naman kasi na night shift siya at may overtime pa dahil may post-shift meeting pa siya. Kaya nagpakasasa kaming dalawa ni Leo. Tinatanggap ang apoy na sinindihan naming dalawa. Hanggang sa natapos kami. 4:00 na ng madaling araw nung tuluyang humupa ang apoy ng aming mga damdamin. 4:00 na ng madaling araw nung tuluyang nakontento ang aming mga katawan. Kahit mahapdi na ang sa pagitan ng mga hita ko, ay masaya naman ang katawan ko. Pagkatapos nun ay nagbihis kaming dalawa. Pagkatapos ay umupo ako sa sofa niya. Siya naman ay umupo sa sahig, nakasandal sa binti ko. Pinatong niya ang kamay niya sa tuhod ko. Pinisil niya iyon. Wala nang init. Tapos na kasi kaming nagsalo sa aming kasabikan. At noon ay sakit na lang ang aming naramdaman. Alam ko, Candy, kung bakit bigay na bigay ka ngayong gabi. Kung bakit paulit-ulit na tila ba walang kapaguran. Kung bakit lahat ng request ko pinagbigyan mo. Alam ko. Sabi ko noon sa'yo, hindi kita pipilitin. At ngayon, alam kong ito ang gusto mo. Kaya pinapalaya na kita. Oo, Mama Mia. Huling pagkakataon yon na nagsalo ang katawan naming dalawa. Tahimik ako. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang hindi namin masabi sa isa't isa. Hindi ko na siya niyakap. Hindi ko na rin siya hinalikan. Pero pag alis ko ng unit niya ay parang may bahagi ng puso kong naiwan doon. Hindi lang sa kama, hindi lang sa katawan, kundi sa isang lalaking minahal ko sa maling paraan, sa maling panahon. Pero kahit na mali lahat ng iyon, alam kong totoo yun. Alam kong totoo ang naramdaman naming dalawa sa isa't isa. Totoo ang mga gabi ng pagniniig na aming pinagsaluhan. Ang init na aming pinaramdam sa isa't isa, lahat yun tunay at walang peke. Natapos ang gabing yun, hindi ko na muli pang nakita si Leo. Walang text, walang mensahe, wala rin kahit na anino.
Tila ba tumupad siya sa sinabi niyang pagpapalaya niya sa akin. At ako naman ang naiwan sa gitna ng kawalan. Uuwi akong buo. Pero bakas sa mata ko ang lamat na hindi ko maipaliwanag. Hindi halata pero naroon. 1 linggo, 2 linggo, hanggang sa 3 linggo ang lumipas na hindi ko na nasilayan pang muli ang mukha ni Leo. Hanggang isang araw, nakita ko ang truck ng lipat bahay. Naglalabas ng kahon si Leo. Hindi siya tumingin sa akin. Ako rin, hindi lumapit sa kanya. Pero sa mata namin noon, sa sandaling pagtatagpo ng mga titig namin, ramdam naming pareho ang pamamaalam sa isa't isa ng walang salita. Si Jomar nanatiling tahimik. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbukas ng pinto ng alaala. Pero ang kilos niya ay ibang-iba na. Mas maraming overtime, mas konting yakap. Wala nang tanong kung kumain na ba ako. Wala nang pakape sa hapon. Wala nang dating lambing. At kahit hindi niya sinasabi, alam ko, Mama Mia. Alam kong alam niya. Pero pinili niyang wag wasakin ang tahanan namin. Pinili niyang wag akong iwan. At ako, pinili kong manatili kahit alam kong ang puso ko ay hindi nabuo. 1 buwan matapos umalis si Leo, dumaan ako sa isang coffee shop malapit sa dating opisina ko. Habang nag-aabang ng order ay napalingon ako sa gilid at nandun ko siya nakita. Si Leo, nasa kabilang mesa at mag-isa. Mukhang payapa. Mas maganda na ang kanyang pangangatawan ngayon. Mas maiksi ang kanyang buhok. Nagtagpo ang paningin namin. Walang ngiti. Wala ring pilit na titig. Tumango lang siya, tumango rin ako. At sa saglit na tagpong yun, ay parang isang libro ang tuluyan ng isinara. Hindi para kalimutan, kundi para respetuhin ang nilalaman nito. 2 buwan matapos ang nangyaring yon, Mama Mia, ay naramdaman kong hindi na ako dinatnan ng aking buwanang dalaw. Wala naman akong naramdaman na kahit na ano. Hindi ako nahihilo, hindi rin ako nagsusuka. Hindi rin ako allergic sa mga amoy ng kung ano-ano. Kaya akala ko wala lang yun. Pero isang araw, bigla akong dinugo ng malakas. Dali-dali akong pumunta ng ospital. Pagdating ko doon ay dali-dali akong inasikaso ng doktor nung nakita niya ang lab results ko. 3 months ka na palang buntis, Mrs. Buti na lang at hindi tuluyang nalaglag yung baby mo. Sabi nung doktor sa akin. Ang balitang iyon ay tila ba bombang sumabog sa utak at sa tenga ko, Mama Mia. Ako? Buntis? 3 buwan? Mama Mia, mag-aapat na buwan na walang nangyayari sa aming dalawa ni Jomar. Kaya imposibleng sa kanya yung bata. Naku, Mrs., mahina pa naman ang kapit ng baby mo. Kailangan mo talaga na mag-ingat. Huwag kang magbubuhat ng mga mabibigat, ha? Huwag kang gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala. Re-resetahan kita ng mga pampakapit at mga vitamins na rin. Pagkatapos nun ay nagsulat siya. Medyo mahaba ang sulat na yon at saka binigay niya sa akin. O eto inumin mo ng once a day. Kasabay nito. Eto naman twice a day. Yan ang pampakapit kay baby. Uminom ka rin ng maraming tubig, folate,
na vitamins. At uminom ka rin ng vitamin D ha, sabi niya. Pagkatapos kong magpaalam sa doktor ay wala ako sa sarili habang naglalakad. Nakita ko na lamang ang sarili ko na papalapit sa isang butika. Binigay ko doon sa nagbabantay ang resetang iniabot sa akin ng doktor. Ma'am, ilang pieces po ba? Hindi ko narinig ang tanong na yon ng pharmacist. Ma'am, lahat po ba to? Tumango lang ako. Pagkatapos nun, ay tsaka ko inabot yung ATM na iniwan sa akin ni Jomar bilang pambayad. Umabot din ng halos 3,000 ang bill ko na yon, Mama Mia. Hindi ako agad umuwi ng bahay. Naglakad-lakad muna ako ng dahan-dahan. Dahil sabi nga ng doktor, hindi ko pwedeng biglain ang sarili ko. Pagdating ko ng bahay ay nandun na ang asawa ko, nakaupo sa sofa. Nung nakita niya ako ay may pag-aalala din naman ang kanyang mata at nagtanong, "Na paano ka? Bakit may kaltas sa ATM natin mula sa isang pharmacy? May sakit ka ba?" Doon, Mama Mia, ay wala na po akong ibang nagawa kundi aminin sa kaniyang buong katotohanan. Umiyak ako. Umiyak ako hindi dahil nagsisi ako. Umiyak ako dahil alam ko na mas masasaktan ang pride ng asawa ko sa susunod kong sasabihin sa kanya. Iniabot ko sa kanya ang mga gamot na binili ko. Ano to? Bakit may mga vitamins? Ano tong gamot na to? Buntis ako, Jomar. 3 buwan. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, hindi siya nakapagsalita. Tumulo lamang ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong alam niya. Alam kong alam na niya. 4 na buwan nang walang nangyayari sa aming dalawa at 3 buwan pa lang yung tiyan ko. Matapos tumulo ang luha sa kanyang mga mata ay tumayo siya ng walang salita. Lumabas siya sa unit namin. 3 oras halos siyang mahigit hindi bumalik. At nung nakabalik siya ay humiga lamang siya sa tabi ko. Natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, sinubukan kong buksan ulit sa kanya yung usapin tungkol sa pagdadalang tao ko. Handa naman sana ako kung iiwanan niya ako. Maiintindihan ko yon. Pero hindi. Sinabi niya sa akin na wag na naming pag-usapan pa ang mga nangyari. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Kumuha tayo ng kasambahay kung gusto mo para may makatulong sa'yo sa mga gawain dito. Sabi niya sa isang malamig na boses. Ngayon, Mama Mia, mahigit 6 na buwan na ang tiyan ko. Tahimik ang buhay namin ni Jomar pero alam namin ang totoo. Hindi na rin kami nagbabalik sa dati pero hindi rin kami tuluyang nagkahiwalay. Para kaming 2 ilog na natutong dumaloy muli. Hindi na sa parehong agos pero patuloy pa rin sa pagdaloy. Minsan habang nagkakape ako sa beranda, iniisip ko pa rin ang ama ng anak ko, si Leo. Hindi na sa paraang may pangungulila, kundi bilang isang alaala ng isang apoy na minsan ay naging tahanan ko kahit sa sandali lamang. Mama Mia, ang hindi ko alam ngayon ay kung ano ang mangyayari kapag isinilang ko na ang bata na nandito sa aking sinapupunan. Maaatim ko ba na ipaangkin sa asawa ko ang batang ito?
Paano ko ba bubuksan ang topic na ito kay Jomar gayong lahat na lang ng paraan na ginawa ko ay pilit niyang iniiwasan? Hindi ko alam kung anong plano niya. Kung plano niya bang ilagay ang bata sa kanyang apelyido o hindi. Kasi tuwing binubuksan ko ang topic na yon, ay hindi naman siya sumasagot at umiiwas lang siya lagi. Hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari. Pero Mama Mia, masakit man po para kay Jomar at masama man po para sa inyong mga tagapakinig. Hinding-hindi ko po pinagsisisihan ang ilang gabi na magkasama kami noon ni Leo. Hindi ko pinagsisihan dahil alam ko sa sarili ko, minahal ko siya ng totoo. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking liham. Muli, Candy. Ang tamis ng pangalan mo, Candy, pero hindi matamis ang kwento mo. Nakakainis, girl. Charot lang. Ay, nako. Di ko alam kung ano bang gagawin mo. Kung ako sa'yo, hindi ko naman sinasabing gawin mo ito, pero kung ako ang nasa kalagayan mo, syempre may hiya pa rin naman ako, ano. Tapos hindi naman anak ni Jomar yan. Hindi naman pwedeng ipaako mo sa kanya o 'di ba, angkinin niya yung batang yan dahil hindi naman yan sa kanya. At isa pa, di ko alam kung duwag lang ba talaga si Jomar o mahal ka lang ba niya talaga, kung bakit niya iniiwasan na pag-usapan ang mga bagay na ganyan. Sa tingin ko rin, totoo yung sinabi mo na matagal na niyang alam ang tungkol sa inyong dalawa ni Leo, kaya lang nagbubulag-bulagan at naging tahimik siya. Di ko alam kung pagmamahal pa ba ang tawag doon. Pero isa lang ang alam ko, dapat na humiwalay ka muna sa asawa mo. Hindi ko sinabing maghiwalay kayo forever and ever, pero ang sinasabi ko lang ay, 'di ba? Harapin mong mag-isa yung kasalanan na ginawa mo. At sabi mo nga, hindi ka nagsisisi. Sabi mo, mahal mo si Leo. So, hindi mo na mahal si Jomar. Ano pa, nagsistay ka pa sa piling niya, 'di ba? Kawawa naman siya. Baka makahanap pa siya ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Yung babaeng hindi magpapadarang sa init. Yung babaeng, 'di ba, aalagaan siya at maa-appreciate ang kaya niyang ibigay at hindi na maghahanap ng mas higit pa sa kaya niya. So kung ako sa'yo, magpaalam ka na kay Jomar. Hindi ka aalis nang walang paalam, Grabe na 'yon. Dapat magpaalam ka sa kanya ng maayos. Sabihin mo, ayusin mo ang problema mo, haharapin mo ito. Dahil magiging malaking problema na naman 'yan kapag dumating ang araw na angkinin niya ni Jomar. Tapos, paano kung dumating ang araw na siya naman ang mawala ng pagmamahal sa'yo? Posible 'yon sa mga pinaramdam mo, 'di ba? So sa ngayon, mabuting maghiwalay muna kayo. Yun lang naman. Ewan ko kung ano ang advice ng ating mga tagapakinig ngayon. Kung meron kayong komento sa kwentong ito ni Candy, nako, comment down below and please be gentle with your mga comments, Talaga, kukurutin ko kayo sa singit kapag masyado kayong hearts dyan. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito para naman dumami tayo at ma-achieve natin yung ating pangarap. Charot. Atin ba o akin lang? Pangarap ko lang talagang makapagbukas ng ng silver play button. Kaya tulungan niyo akong abutin ang ating pangarap for this year na aabot tayo ng 100,000 subscribers. So, kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na dyan at pagkatapos mong mag-subscribe, i-click mo na yung notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong mga bagong uploads. At syempre, bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa atin pong mga members. Kung meron tayong mga bagong members na hindi ko po nababanggit sa mga araw na ito, ay naku, huwag kayong mag-alala. Sa mga susunod nating upload, mababanggit na po kayo. Ina-advance lang kasi natin ang ating mga uploads dahil alam nyo naman na iinis kayo kapag wala tayong uploads, 'di ba? So pag may free time tayo, talagang gumagawa tayo
at nagre-record tayo ng mga kwento. Hi, ako kay Angeline Puaso, G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, Mila Raduban, and Freaky. Maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre sa inyo na ring pagpapamember dito sa ating channel. Kung gusto nyo magpa-member, meron po tayong join button dyan. I-click nyo lang yan, tapos kayo nang bahalang pumili. Kayo nang bahala sa mga susunod na mga bahagi ng registration. Anyways, bago din ako umalis, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig na laging nag-aabang sa ating mga kwento. Hi ako kay Jean8864 from Iligan City. Hi din kay Lynn Javier. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Hello din ako kay Hope NM4FF or Rachel from California. Maraming thank you. Blenda Cruz, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Reynaldo De Vera, and Ma'am Judith Bacgavern. Thank you very much. At ang suki natin na paulit-ulit na pinapanood at pinapakinggan ng ating mga kwento na si Ma'am Marvy Montesilio. Maraming salamat. And please, do follow, dear, ganun. Charot. Do follow me on my other social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Instagram, Threads, and Facebook. And syempre, huwag kalimutan na kung may sarili kayong kwento, pwede nyo pong ibahagi iyan dito sa ating tahanan. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig at sa suporta. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Paalam. Bye-bye!